Taga? Iloilo province ko. Taga Bacolod, taga Negros Occidental ako. Negros po. Oo, pareho taga Lilonggo. Negros Oriental, Occidental. Occidental, Ilongga Bigaya ang lingwahe. Ligay nun. Lalo kay Dugay, matagal na ako dito sa Bahrain. Matagal na akong abroad. Pero before din, Jay, nasa Bahrain. Pero before, nung nagsali ako, nasa Bacolod ako nun. Paano pa na ako dito? Papunta pa lang. Saan po kayo ngayon? Nasaan? Sa Bahrain. Sa Bahrain nga ako. Sa Bahrain? Bahrain. Saan lugar? Bahrain. Sa Bahrain. Oo, FW ako sa Bahrain. Lakas talaga yung hangin. I-off nyo na lang po muna, sir. Tsagaan nyo lang po. Sa Iloilo ka lang ngayon? Hindi, nandito po ako sa Batangas. Nagtatrabaho ikaw dyan. Okay. Binata o single dad? Binata po. Okay. Ako kasi single mom ako, may isa akong 18 years old. College na. Malaki na po. Oo, babae. Ilang taon na po? 18. 18. Laki na pala. Malaki, mas malaki ka sa akin. Kasi siya, 5'7". Ang tangkad Ibig sabihin, mas matangkad ko sa'yo. Hindi, mas matangkad siya sa akin kasi lang din naman na regular height na ako sa baba. Ano bra mo dyan? Sa kumpanya. Okay. Hindi. Abi na akong gano'n, single dad ka. Mamangkot ka kung ano yung Saan ka nga ngayon? Sa abroad nga. OFW ako sa abroad. Dugay na ako gabalik-balik lang sa abroad. Wala ko pag... Single mom ako, dugay na din kaayo. Dahil mga 18 years naman. Pila ka tawig? Pila ka na katuwig na? Tagalog lang. 3 years. Dahil sa lugar, dito sa lugar na to, sa bansa na to is magtatatlong taon na. Pero 5 bansa na rin ang napuntahan ko. Anak po ninyo, ma'am, ilan po anak ninyo sa asawa nyo dati? Isa lang po yung anak ko. Ilang taon na? 18. 18 na. Magka-college na siya itong taon na to. Pero ilang taon na ho kayong hiwalay ng tatay? 18 years na rin. Kasi 2 months lang siya noon. Iniwanan ko siya Ikaw nang iwan sa tatay? Ay, oo. Kasi mahabang istorya kasi. Kasal? Hindi ako kasal. Kasi kung kasal ako, ayaw ko naman din maghanap. Ito na, si Sir, binata, pareho kayo. Ikaw walang sabit, di rin nakasal. Ay, hindi. Talagang ayaw ko din sa hindi. Alam mo dati, diba, dito sa naka-encounter din ako dito ng mas bata sa akin ng 1 taon. Security guard yan Nabash ako doon kasi nga, siya kasi, 4 na anak, maliliit pa. Tapos nasa Maynila siya nagtrabaho ng time na yun. Nag-usap man din kami after nitong live. Pero, ilang oras lang. Tapos, hindi na nasundan kasi ayaw ko talaga sa totoo lang yung maraming anak. Tsaka feeling ko kasi parang hindi siya hiwalay. Parang nasabi niya lang yatang hiwalay kasi nasa Maynila siya nagtatrabaho. Parang kulang. Tapos yung asawa niya nasa probinsya. Parang kulang na lang sabihin mo kay Sir na na hindi hiwalay sa asawa. Kasi sa Maynila lang si Sir, yung asawa sa probinsya. Kaya nga. Oo. Oh. Diba?
Oo. baka naiwan lang doon, kaya hiwalay lang sila. Oo. Sir, baka naiwan na kuno sa palhi asawa mo, sir. Mama, kasi kamag-anak ko pa to si Sir, mama yung taga San Enrique. San Enrique, Iloilo? Sa San Enrique, San Enrique man sa Bacolod. May San Enrique man sa Bacolod. Malapit sa din. Ulit ang yata. Teka lang, ba't niya tinuturo niya ilong? Saan na siya ba? Tinuturo niya nga yung ilong niya, baka masakit. Yung ilong niya. Ayun, gumalaw na. At hindi siya nagsasalita. So, May na-signal. Hanap ka ng maganda dog. ilan taon na po kayo? 41. Mas matanda ka pa sa akin. Ay, ganun. 40 yan. Ay, so naghahanap ka pala na mas bata pala sa'yo. Okay lang yun, mag-uusap-usap lang naman tayo. Di, siyempre, natural lang yan kahit na ilang taon naman. Siyempre, kung magkagustuhan naman kayo, di wala naman problema yun. Sa bagay. Tsaka ano kahit kapag iintindihan lang talaga. parang Ako naman kasi, ang hinahanap ko talaga sa lalaki, ano talaga, yung may plano sa buhay. Yung may plano talaga sa buhay na kung anong, for the future, siyempre. Hindi, layo. Wala pa. Wala, hindi naman. Siyempre. Hirap naman kung minsan na mag-asawa ka talaga na parang wala ka namang plano. Hindi kasi marami kasi. Parang kumbaga ay maglaro na lang. Saglit lang. Hindi tayo magkakaintindihan, no? Masyado ko kasing mahina signal ni Boy. Cancel niyo po muna yung tawag, tatawagan ko po kayo ulit, no? Cancel niyo po muna. Tapos sir, wag ko ninyo hawakan cellphone ninyo kasi lumalala po, humihina po yung signal mo. Nagkakasalubungan ho kasi yung mga busis ninyong dalawa. Cancel niyo po muna, tatawagan ko po kayo ulit para ma-refresh. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Hello. So, ibig sabihin, sir, wala po talaga kayong nakasama, ka-live-in, girlfriend sa loob ng 40 years, sir? Dati po, mayroon rin akong ka-live-in partner. Iniwan ko na rin dahil siyempre, dito ako sa Maynila. Tapos, iniwan ko siya doon sa Iloilo. Parang nagkaroon siya ng ano. Baka pwede lang yung balikan. Hindi, wala. Kasi siyempre, matagal na rin. 2018. Ako kasi talaga sobrang tagal. Ngayon may asawa. May asawa na siya ngayon. May anak siya ng dalawa. Ako naman sobrang tagal. May anak siya ngayon. Okay, bali single mom din siya. Anyway, wag mo na, hayaan mo yung mga past na yan. Sa, hindi may asawa siya ngayon ng iba. Bali nakapag-asawa siya. Oo, nakapag-asawa siya ng iba. May anak sila ng dalawa. Sana sa'yo yun. O, diba? Siyempre, ayaw ko. Ako rin na ayaw dahil siyempre, yan. sabi ko nga, yun pala na, siyempre, nagtatrabaho ako sa Manila, Ba't hindi ka pa kasi nag-asawa? Tapos, napapadala na ako ng pera sa kanya, tapos yung pera na Ba't hindi ka pa kasi nag-asawa? May edad ka na eh. Parang, wala ka pang plano. Baka pihikan ka. nawala ako sa Sa?
Parang nawala na akong... Putol-putol yung boses. Sir? Sobrang lagho, sir. Pwede pa ba kayo lumabas ng kwarto? Kasi nag-iiko din. Maumihina po yung signal ninyo, no? Putol-putol po yung boses mo. Tsaka hindi po kayo pawisan. Sa labas po muna kayo, sir. Kasi madilim po. Okay na, kasi nakita ka na po namin eh. Tapos bigla lang siya ng flashlight. Tapos flashlight nila lang sa mukha niya sa habang nandun siya sa labas. Diba? Hindi, kung dito ako, okay pa po. Ayun, kasi minsan kasi nawawala-wala yung boses mo tapos putol-putol pa. Dito, okay na ba? Ayan, parang okay naman na. Nagkakaintindihan naman kay Pam. Kasi kanina putol-putol ka talaga eh. Putol yung boses. So, hindi kita maintindihan. Ilang taon yung kontrata mo dyan sa ibang bansa? Next year, uuwi na ako. Next year, itong 2025? 25. Ganun. Uuwi na ako for good maybe. Ano na lang, oo. Kasi nag-iipon lang. Saan sa Negros Occidental. Kasi dalawa yung Negros, Oriental at Oriental at Occidental. Ang Oriental kasi diba ang salita nila is Cebuano. Sa Occidental kasi halo na Ilonggo at saka Cebuano rin. Pag Oriental, Cebuano. Sa Occidental, Ilonggo. Kasi sa amin, Ilonggo pa ang mga salita doon. Sa inyo? Matagal ka na dyan? Matagal ka na dyan sa Maynila? Nasa 4 years po. Ay, matagal na rin pala. Ayun. Kasi nung pumunta ako rito, 2018, tapos umuwi ako ng 2022. Yun na nga, gusto ko na alamin yung kalibin ko na siyempre parang naalam ko na totoo yung mga sinasabi na mayroon siyang bali na oo, may nagre-report sa'yo na may ano siya, tapos ganyan nga, na-confirm mo siya. Mayroon siyang ibang lalaki. Yan mo na, maghanap ka na lang ng panibago. O, diba? Marami na lang. Siyempre, yun na lang yung paraan dyan na siyempre maghanap. Tsaka hindi para sa'yo yun. Kung saan siya masaya, supportahan na lang. Supportahan na lang, tama. Support na lang kasi wala ka naman magagawa. Alam nga naman, may nag-overtake na. Alam nga naman, babalik ka pa doon, di ba? Oo. Kung saan siya, supportahan na lang. Oo. Tama yun. Kaya sabi ko, sige na lang, sabi ko. Sa akin na i-accept mo na lang and move on kasi yun lang din naman talaga ang dapat. Siyempre trabaho. Siyempre kung ano naman parang kung bagay hindi ko naman siya sinabi na nagpabaya naman okay naman. Kanina nakita kita, kausap ka, di ba? Tapos naputol. Tapos nanonood ako ng kanina. Sabi ko parang sarap to kausap. Tapos nag-PM ako doon sa ni DJ. Sabi ko, ako na nag-replace mo doon sa babae. Kasi wala naman ng babae, di ba? Sabi ko, i-replace mo na lang ako sa kanya para may kausap siya. Saglit lang ho, sir. Sir, bawasan niyo po yung volume, yung kaya niyo lang po marinig kasi bumabalik po yung boses ni ma'am. Yung magulo pakinggan. Yung kaya lang ho ninyo, sir, marinig, bawasan lang ho. Yung volume mo daw malakas.
Okay na. Tapos yun, nung nag-PM naman siya sa akin, sabi niya, next na daw akong isasalang, sabi ko, sige. Ayun. Akala ko nga iba yung kasi daw sabi, sa akin daw na, daw yung lalaki, nag-out daw. Kaya sabi ko, sige lang kahit, basta may kausap lang ako, sabi ko, guys. Ayun, buti naman. Oo, ikaw yung inano sa akin na makausap. Pero kanina nakita kita, may kausap ka, naka-live ka kanina, pero naputol na. Kasi nagka-problema yata. Hindi, tumawag ng kapatid ko. Alam ko kanina parang si DJ. Kaya kanina naputol, tapos parang putol din yung babae. Ayun, tapos nagsalang na naman sila ulit. Yun rin yung kausap ko. Pero nung naputol kayo, sige, excuse lang. Sa 18 years, ma'am, may naging boyfriend po ba kayo? Ha? Sa 18 years, may naging boyfriend ka naman? Nagkaroon ako before nangyari yung DJ nung sumali ako sa kakaano lang kami noon, kaka-break. So tapos, gaano naman po kayo katagal? Kasi hindi DJ, kasi ikakasal sana ako ng time na yun. Sa kanya? 2019 December, oo. Tapos, grande sana yun. Tapos, bigla lang nawala. Bigla lang siyang, week na lang, tapos bigla niya akong iniwan sa Erin without any explanation. Kakasal? Tapos, hindi na rin ako. Oo, sa kasal. Nakarili na lahat DJ. Lahat as in talaga. Tapos, yun, ewan ko sa kanila. Ewan ko sa kanya kasi, yung lalaking yun, tinulungan ko pa yung magpagamot. Tapos bigla niya akong iniwan sa pagamot. Nagkaroon kasi ng cancer yun. Tapos pinadalhan ko ng pera nung nasa Saudi ako. Ayun. Tapos? Baka mapanood kasi ng tapos nung umuwi ka nung nagplano kaming magpakasal ng time na yun, 2019, December 28, kasi fiesta nga doon sa amin. So nakaready na lahat-lahat. Umuwi yung mga kapatid ko galing abroad din. 4 kami na galing abroad. Tapos lahat, talaga kami doon, pamilya talaga doon sa amin, umuwi talaga ng Bacolod. Tapos biglang 1 week na lang, bigla siyang nawala bigla. Oo, wala, as in talaga without any explanation. Tapos biglang ang pinapakamasakit nun, kasi masama yung pakiramdam ko, pinapapunta pa ako sa airport. Pagdating ko sa airport, bigla siyang nag-decision, sabi niya, hindi na ako tutuloy dyan. So hindi na ako nag-explain. Ang sabi ko lang sa kanya, kung hindi na siya kung sasabihin niya gano'n, ibig sabihin wala nang kasal na mangyayari. So, tumalikod na lang ako sa airport, umiiyak. Tapos sabi ko, sana naman, Maynila yun. PJ, taga Cavite yun. Taga Cavite. So tapos, nagkita po kayo dito sa Cavite bago po kayo umuwi dun sa probinsya? Wala na talaga. After nung sinabi niya sa akin, hindi na daw siya makakarating ng Hindi po ba sa Saudi po kayo, LDR po kayong dalawa? Tapos, nagpapagamot siya, nasa Saudi ka, pinapadalan mo ninyo ng suporta. Tapos na-short ko lang yung story kasi nung before ako doon nag-Saudi, mayroon na siya noon, nasa stage 2 yata yung cancer na nung time na yun. Tapos biglang umano sa 4. Tapos syempre kailangan niya mag-chemotherapy. So tumulong ako. Tapos sabi niya sa akin kasi nung time na yun, sana nalunood siya. Nung time na yun, sabi niya kasi sa akin, parang nahirapan daw siya kasi parang problema lang daw ako sa kanya. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, pinili ko to. Pinili mo rin ako, kaya ipagpatuloy natin to ng sabay-sabay. Tulungan tayo, sabi ko sa kanya. Hindi, ano po yun? Kakilala niyo po ba talaga yun? O sa... Kakilala? Oo, umuwi kaya. Kakilala mo siya, kayo na, tapos bago ka pumunta ng Saudi? Oo. Okay. Kilala ko na siya. Kakilala na kami. So tapos, nung umuwi na ho kayo dito sa May Pinas, nakita po muna kayo dito sa Maynila bago ho kayo umuwi ng Negros? Saka hindi umuwi talaga siya doon sa amin. Talaga. Umuwi talaga siya, nagbabakasyon. Tapos, kasi nagtuturo siya ng time na yun. Tapos pagka siya, wala siyang umuwi talaga siya doon sa Bacolod. Nagre-relax siya talaga doon kasi tahimik na yung lugar. Ayun, doon lang talaga siya sa amin. Yun, kasama yung magulang ko. All set na yung kasal. Pero ang nangyari, lahat. susunduin mo sa airport, hindi na siya... Bigla siyang nagdesisyon. Pero alam ko nasa airport na siya. Kasi sinabi niya na tapos maririnig mo yung mga background ba. Tapos bigla siyang nagdesisyon na ganyan na, hindi na ako makarating din. Sabi ko, ano kaya, bakit ganun? Tapos
Pero tulog na lang daw ako, tumalikod na lang ako sa airport. Tapos Wala naman po kayong wala naman po kayong pinagtalunan? Wala talaga. As in nga, sabi nga, nagulat nga yung sister-in-law ko, tapos yung nanay ko. Kasi sabi niya, kung hindi nga daw ako makausap na kunting ano lang kami, hindi kami nag-aaway ng nagtataasan ng boses or nag-aano kahit nagsasalita ng masasakit. Hindi. Never talaga sa 4 years na yun, ha? 4 years na yun na nagkikita, tapos long distance relationship, ganyan. Tapos bigla siyang gano'n. So tapos umuwi ka na ng bahay ninyo, di po ba? Oh, doon na tayo, umiyak ka na kasi hindi na matuloy, sayang yung handa, sayang yung mga kakain. Tapos, hindi ka na gumawa ng paraan para makausap mo sa personal? Tanungin. Hindi na, DJ. Oo. Hindi na, kasi hindi na siya nagparamdam uli. Pero alam niyo po bahay niya dito sa Cavite? Oo, yan sa ano. Hindi kasi na lang, ayoko na talaga. Kasi siya lang nagsabi sa akin na hindi na siya makarating. Maghahabol pa ba ako? Sayang ho kasi yung mga pinagsamahan ninyo sa walang rason na dahilan Para kasi sa akin, DJ, pag ang lalaki kasi tumalikod, ibig sabihin wala na yun. Hindi na, so, nakita niyo po ba tumatalikod? Siguro, abanti naman yun kasi airport Alang mag-atras yun pa uwi sa bahay nila. Hindi naman. Kasi syempre siya na nagsabi kasi ng ganon. Ayaw ko. Tsaka ako pa naman yung tipong, okay, pag bumitaw ka sa akin, kahit gaano pa kita kamahal, i-give up kita. Oo, pero pag nandiyan ka para sa akin, sige, ipaglalaban kita, magkakamatayan, maglalaban kita. Pero kung ikaw mismo yung lalayo sa akin, hindi kita hahabulin. Hindi niya yun magawa kung walang rason, ma'am. Kasi bakit nasa airport na ho siya? Alam mo yun kasi may Tsaka hindi, DJ. Kasi may something kasi na, yung pinsan ko kasi may nakita sa kanya. Tapos nung time na yun kasi, punong-puno yung bag niya ng pera. Pumunta siya sa sister-in-law ko. Tapos sabi ng mga pinsan ko, sabi niya si kuya, bakit ang daming pera? Tapos may baril daw. Nagulat naman ako kasi, bakit ganun? Totoo yun, na kaya sabi ko, baka may tinatago siya sa akin. Tapos siguro nagtatago rin, hindi ko alam kung anong sitwasyon. Kasi hindi na rin ako naghahanap ng ano pa. Sabi ko, baka siguro isa-safety ko na lang din, kaya niya inano yung kasal na yun. Okay. Parang may tinatakasan. Kaya din. Oo, parang gano'n. Kasi kasi may binaril, nakabaril siya kasi nung time na yun Parang, sabi nga niya, may mga daw. Ayun. Matataas na daw yung kakilala niya. Basta mga gano'n yung mga ini-explain niya sa akin, hindi ko na rin nag-ano din. Sabi ko, baka may sindikatong din. Yun lang. Kasi hindi na rin ako kaya wala, hindi na rin ako maghahabol. Tama lang. Na rin, magpa 5 years na rin. Kaya mula noon, parang ang hirap-hirap ko nang magtiwala ulit. Pero si Sir, sa Cavite ka rin ngayon, Sir, di ba? Sir? Cavite ka rin ngayon, di po ba? Baka kilala mo yun, Sir? Ano po? Baka kilala mo daw yung ex ko. Ay, hayaan mo na yung mga ex na yan. Pero kilala niyo po talaga ng lubos ugali nun, ma'am. Bakit may baril at maraming pera dun sa bag niya? Oo. Nakita ng sister-in-law mo. Tsaka hindi ko lang kasi syempre umiiyak na yun pagka hindi niya ako magkakausap. Tapos kasi halos sa 4 years namin na long distance relationship, nga siya, tumatawag lagi. Halos araw-araw talaga, walang araw na hindi kami nag-uusap kahit anuman kahirap. Nag-uusap talaga kami. Tapos biglang gano'n lang agad yung desisyon niya sa buhay. Tapos doon ako, alam yung nakakainis lang kasi sana naman may explanation. Wala Alam mo yung hanggang ngayon, kahit matagal na panahon, yung nananatili sa aking utak, yung malaking question mark. Kasi explanation lang din naman ang kailangan ko. Dapat may closure. Yan, ang mahirap kaya yun walang closure. Kasi parang nandoon pa rin yung hindi naman sana gusto. May inis ako, pero ayoko i-maintain yung inis na yun sa puso ko. Kasi parang hindi ako makapag-step forward. Yung gusto ko lang na wala lang, gusto ko lang alamin yung rason mo. I-accept ko na lang kung basta maririnig ko lang sa'yo, hindi naman ako magagalit kung napakalalim talaga ng rason. Walang problema dun. Kasi mas mabuting nang nakapag-desisyon ka ng ganon, kaysa naman na naging kasal na tayo, tapos iwan mo lang ako. Pareho lang din, iniwan ako sa iri. Pero okay na ko na rin lahat. Wala nang doon.
Nung time na yun, nasumali ako sa'yo, parang ano lang yun eh. Trip. Hindi rin trip. Ano siya, naghahanap talaga ako nung time na yun, yung mag-take-care sa akin, yung parang magpapatuloy nung ano na yun. Kasi hindi ko pa naibinta yung singsing. Parang gano'n pa yun yung sinabi. Hindi totoo yun, hindi ko pa ano lahat. Tapos yung mga baboy, yung mga mga try the food ako, 35,000 yun. Hindi ko pa talaga yun, wala. Nandoon lang sa bahay ng time na yun. Ano dyan pa ba ngayon, ma'am? Pwede pa ba ninyo ituloyan ni Sir ngayon, ni Sir Robert? Yung mga baboy, andun pa po ba? Baka nanganak na. Ay, wala na yun. Grabe naman. Hindi, kasi may mga may mga baboy din ako dati kasi. Ito wala magpapakain noon po. Wala na yun, naubos na lahat. Pinabinta ko na lang sa nanay ko, tas may baka din yun. Binenta ko na lang, sabi ko sa inyo na lang yan lahat yan. Wala na akong kasi ayaw ko naman na. Pero yung singsing, ma'am, andyan pa ho yung singsing? Yung singsing, sabi mo? Wala na rin. Binenta ko na pinakawalan ko na agad yun, kahit napakamura. Basta, wala na. Ayaw ko na may makita ako. Ayaw ko na lahat. Kahit yung mga na yun, lahat ng para sa kasal namin. Lahat, binenta ko na. Mura lang, binenta ko yun, lahat. Sayang naman yun. Walang sayang doon kung mga puro lang naman kabulutugan yung nangyayari. Yaan mo na. Darating din yung tamang tao sa tamang panahon. May mga rason kung bakit. Yun na sana yung remembrance mo eh. Hindi, lahat naman kasi na nangyayari sa buhay, masakit man yan o hindi, lahat yun may rason kung bakit. Hayaan na. Move on na lang. Tatanggapin na lang ng maluwag sa loob. Tapos yun lang, step forward. Kung sabagay, pag gusto mo siyempre may paraan naman, di ba? Oo. Kung gugustuhin talaga, hindi yung sasabihin mo na lang na, okay, sige, mangyayari na lang dapat mangyari. Pero kung hindi mo gagawin, hindi mangyayari yun. Tingnan mo, ginusto mo. Hindi may paraan talaga na magkatagpo tayo, di ba? Magkita. Magkausap tayo. May ganon. Ako namimilit eh. Sabi ko, isa lang mo ko doon, ako na lang replace doon. Kasi parang kanina, nakita kita, sarap nito kausap. Ayun lang, ganun lang. Tapos nag-message ako, sabi ko, isa lang yun na lang. Kung hindi mo ginusto to, hindi tayo nagkausap, di ba? Kaso ginusto mo. Nag-kausap tayo. Saka hindi, nag-message talaga ako kanina nung nakita kita. Kasi parang feeling ko lang, magaan lang loob ko na sabi ko, parang ang sarap nito kausap. Kasi sabi ko kanina, parang nawala yung kausap mo kanina. Nag-message ako sa ni DJ, sabi ko, ako na lang i-replace mo doon sa babae kasi wala naman na doon. Ako na lang replace mo. Sabi niya, sige, susunod na daw. May nakasalang na isa. Ipawala na lang ako. Pupunta ako sa kusina, pupunta dito. Tapos biglang nag-message ulit sa akin, sabi niya, sasalang ka. Sabi ko, sige. Ayun. Pero siyempre, okay naman na natatagpo naman tayo na parehas lang tayong Ilonggo, magkaintindihan tayo. Diba? Pangit naman kasi na Ilonggo ka, tapos Ilocano yung Ilocano yung dating pakakasalan ko sana. ang hirap kasi minsan pag halimbawa na magsalita ng ibang lingwahe na sa kanilang lingwahe ay parang hindi mo alam yung mga pinagkwento nila kung ano. Oo. Hindi, pero sasabihin mo na lang pag hindi kayo nagkakaintindihan sa lingwahe niya or sa lingwahe ko, ganun na lang, sasabihin na lang magtagalog na lang tayo para magkaintindihan tayo sa isa't isa. Siyempre, pag nag-Ilonggo, siyempre, baka hindi rin makaintindihan. Para mas magaan kasi lingwahe nyo yun, pareho. Tagalog na. Para siyempre, ano bang ginagamit mo sa babae? Ano hanap mo sa babae? Simple lang naman yung talagang sincero sa buhay. Simple lang naman yung mapira. Hindi seryoso. Hindi ako naghahabol ng mga ganyan na mga... Tama. Pero sa akin lang, simple lang.
sincero sa buhay, mapagmahal, at saka siyempre talagang totoo siya. Hindi sabi, magmahal siya tapos nabibiro lang, bandang uli pala, di mo alam na sa kabilang bahay na, hindi siyempre pangit. Ay, hindi ko naman ugali yan kasi nung mula nung naghiwalay ako sa tatay ng anak ko, hindi ako mahilig makapagrelasyon. Tsaka mahirap magtiwala, sobra. Mahirap talaga sobra magtiwala. Tapos alam mo yung tipo na ako pag tinatanong ako, ha? Ikaw, ano pa yung gusto mo sa isang lalaki na siyempre nasagot ko na yun kanina. Sinagot ko na yun kanina. Gusto ko lang sa lalaki yung may plano sa buhay. Yung may plano sa buhay, tapos pag yung plano sa buhay, yung sabay-sabay kayo na, yung magtulungan talaga para sa future, gano'n, di ba? Kasi parang, habang kasi kayo nagsasama, hindi kayo dalawa lang, kundi nadadagdagan. So, kailangan talaga yung pagplanuhan nyo kung anong dapat. Gano'n. Tulungan kayo kung anong nararapat para sa future. Yun. Kasi sa akin, isa lang ang anak ko, pero pag sa side ko kasi hindi ganun kahirap yung magiging ano ng lalaki sa akin. Malay mo ba, kung malagdagan, di ba? Yun lang. O hindi, at 41 pa lang ako. Ay, hindi pa. Hindi nga totoo. Hindi, seryoso. Seryoso pa. Hindi pa, parang lalo bigla sa isip ko. Yung menopausal baby. Hindi pa, yung iba nga 46, mayroon nga doon sa classmate ng anak ko sabi niya, hindi ma, ano yan siya, sabi ng anak ko, ano yan siya ma, menopausal baby yan siya ng magulang niya. Kaklase ng anak ko. 46 years old siya nung nanganak siya doon sa kaklase ng anak ko. Siyempre, bata. Bakit? Oo nga. Matanda ka na ba? Tsaka hindi, hindi pa yata, layo-layo ko pa sa menopause yata 41 pa lang ako. Layo. Parang ang pangit sasabihin dito live na active, hindi ng regular. Ako naman, parang naghahabol din ako. Naghahabol na? Siyempre, sa edad ko na ito, wala. Hindi, walang problema yun sa lalaki sa edad niyong ganyan. Makahanap lang kayo ng babae na mas bata, basta wag lang kayong lulukuhin, magkakaanak pa kayo talaga. Hindi. Hindi, kahit naman siguro kung basta hindi pa naging upos siguro, baka magkaroon pa naman. Hindi ako magkakaroon pa talaga kung gugustuhin ko kung gugustuhin. Kasi 41 pa lang din naman. Tsaka regular pa talaga ako. Wala. Ever since, hindi ako Ilang taon ba yung babae maging upos? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam, promise. Depende kasi mayroon talagang bata pa. Minimopos na. Pero yung lalaki kahit na 50 pa daw siya, makaanak pa daw siya. Oo, kahit basta bata lang ang mapaano niya, magiging partner niya, walang problema yun. Siyempre, kaya nga ako, sabi ko 40 na ako. Ugan sa mga taon na lang hindi ang alam ko sa lalaki kasi, walang problema yun. Pero pag kailangan lang magkaroon kayo ng partner na mas bata. Walang problema yun, kahit sinong tanungin mo. Hindi Hindi, kahit na hindi naman bata. Paano naman yun? Ikaw bata naman din. Hindi, nandiyan ka ba? Parang ang tahimik mo. Kasi hindi nga po ako makasingit sa inyo. Ang lakas-lakas ng busis nyo. Nagmagalit. Sabay ka, hindi makasingit. Pero nakichismis. Hindi. Oo. Parang lang, nakikinig. Hindi, siyempre. Parang nag-iiko kasi rito sa loob ng kwarto Kaya parang malakas-lakas yung boses. Kaya nga, bumabalik yung boses mo, kaya ikaw yung nag-aano dyan. Kasi maiko kasi naririnig ko. Alam mo dati, nung sumali ako dito, nabash ako ng sobra. Kasi nga, parang naano ako doon sa naging partner ko, na mas bata sa akin, tapos 4 yung anak niya. Isipin mo yung yung eldest niya is 13 years old. So, 4 yung anak niya, sunod-sunod, may maliit pa siya. Tapos sabi niya sa akin, hiwalay daw siya. Sabi ko, baka hindi kayo hiwalay kasi yung nandyan ka sa Maynila, nasa probinsya yung asawa mo.
Parang hindi ako naniniwala. Kaya yun. Tapos parang feel ko talaga hindi siya nagsasabi ng totoo. Yun. Pero okay lang wala akong rason kung magsisinungaling ako, wala akong rason. Kasi kahit ipakita ko pa yung buhay ko, yung ako mismo doon sa amin, kahit sasabihin ko pa yung totoong ako dito mismo sa live na to, wala akong may tinatago sa pagkatao. Totoo yan. Kung ano ako ngayon, nakausap ako, yun ako talaga. Ano? Okay lang ba na ako naman ay makapag-antay sa iyo hanggang pag-uwi mo? Ako talaga ganito lang yun. Habang nag-uusap tayo through, after live, kung kakausapin lang ako ng maayos, walang problema. Kakausapin mo ako ng maayos, magiging totoo ka lang kasi mabilis ako sa pakiramdaman kung hindi ka totoo. Kaya mabilis akong i-dispatch ka kaagad kung hindi ka totoo sa akin. Yan lang din naman sa akin. Kasi ako wala akong rason kung bakit itatago ko yung pagkatao ko. Hindi. Hindi ko kailangan. Wala naman ako pinatago. Hindi kasi, ganito lang yon. Sa umpisa kasi, okay pa yan. Pagkadating ng ilang weeks, month, year, pag nagkakilala na kayo, doon na yun. Doon mo na mararamdaman yun. Pero ako kahit dito tayo ngayon, nag-uusap tayo, hindi, wala akong rason na magsinungaling. Doon mo na makilala yung pagkatao niya. Oo. Nawala. Alabat na nawala ka. Nawala ka. Nandiyan na. Yung video ko nawawala pero nandyan pa rin ako. Sige, connected naman na po kayo sa isa't isa. Magbigayan na lang kayo ng Facebook. Sige DJ. Thank you ha. Thank you and good. Okay, sige. Dapat i-friend nyo yung isa't isa sa Facebook and then magbigayan ng Messenger. Connected na sa Messenger. Maraming salamat. Daw M16 man kag